Bilisan mo ang pagtutulak ng kariton, Noah. Mataas na ang sikat ng araw. Baka maabutan tayo ng grupo ni Mang Sisoy. Opo, ate. Kaya lang, bigat naman itong kariton natin. Tutulungan na nga kitang magtulak. Ayan, bumibilis na tayo. Ang lakas mo talaga, Ate Bet. Ikaw talaga. Inuuto mo lang ako eh. Di kaya. Ay, Noah, may paparating na sasakyan. Mahagip niya tayo. Hindi! Ate Bet! Pasensya na kayo. Hindi kasi gumana yung preno ng kotse ko kanina. Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Ate, ang gwapo niya. Tumahimik ka nga, Noah. Muntik na tayong mamatay. Pasensya na talaga kayo. Ako nga pala si Daryl. Kung gusto nyo, sumama kayo sa akin. Ipapagamot ko kayo. Pambawi sa nagawa ko. Sige, sasama kami sa'yo. Pero bayaran mo rin yung mga nasira mong kalakal namin. Lalo na yung karito namin. Sige, walang problema. Sumakay na kayo sa kotse ko. Dadalhin ko kayo sa amin. Pero di ba ang sabi mo, hindi gumagana yung preno ng sasakyan mo? Ako na ang bahala dyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ulit mangyayari yung kanina. Ate, sumakay na tayo sa loob ng kotse niya. Ang gara ng sasakyan niya, ate, oh. Halatang mayaman. Noah? Isa rin ba kayo sa mga taong madaling magtiwala kahit sa mga hindi pa lubusang kilala? Yung kapag nakita nating maamo, palangiti at pinakitaan tayo ng kabutihan, ay agad nating ibinibigay ang ating tiwala. Kung oo, marahil ay makaka-relate kayo sa sulat na bibigyan namin ng buhay ngayon. Samahan niyo kong tunghayan ang sulat ni Beth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Beth. 19 na taong gulang na po ako sa ngayon. Ngunit 16 anyos pa lamang ako nang mangyaring pangyayaring isasalaysay ko sa inyo. Kasama ko noon ang aking 8 taong gulang na kapatid na si Noah. 16 anyos ako nang tuluyang kaming maulila. Nasawi ang aming mga magulang sa trahedya ng baha. Natabunan sila ng rumaragasang tubig at putik. Habang kaming dalawa lang naman ni Noah ang himalang nakaligtas. Mula noon, kami na lang ang magkasama sa mundong tila napakalupita. Namuhay kaming magkapatid sa pangangalakal ng basura at sa paminsan-minsang paghihingi ng pagkain sa mga kakilala. Kung tutuusin, para kaming mga karakter sa teleserye, mga batang palaboy na naghihirap. Ngunit ang pinagkaiba, ang samin ay hindi scripted. Ito ay totoong buhay. Mahirap man ang aming kalagayan, patuloy naming inilalaban ang bawat araw para lamang mabuhay. Hanggang sa isang araw, nakilala namin ang isang gwapong lalaki na nagngangalang Daryl. Nasa ang lugar tayo? Ito ang baryo namin. Huwag kayong mag-alala. Mababait ang mga tao rito. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin. Ate, ang daming tao nakatingin sa atin, oh. Mukha naman silang mababait. Oo nga, nakangiti pa ang iba sa kanila sa atin. Sumunod na lang tayo kay Daryl. Pasok kayo. Ito ang bahay namin. Sa inyong bahay na to? Kuya Daryl, ang yaman mo pala. Ang laki ng bahay niyo, oh. Parang mansyon. Sa mga magulang ko to. Pero sa'yo pa rin to kasi anak ka nila eh. Parang gano'n na rin. Sana kasing yaman ka namin ni Ate Bet. Para hindi na kami nangangalakal ng basura at nangihingi ng pagkain. Noah, yung bibig mo. Totoo naman, ate. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ko kayong patingnan sa family doctor namin, pakakainin ko kayo ng masarap na pagkain. Talaga po? Narinig mo yun, ate? Kakain tayo ng masarap. Noah! Hindi ko mapigilang mamula sa hiya dahil sa inasal ng kapatid kong si Noah. Pero papaano ko nga ba siya masisisi?
Suntok sa buwan para sa amin ang makakain ng masarap na pagkain. Sanay kami sa tira-tira, sa kung anong mahanap, sa kung anong pagkasyahin. Kaya ngayong nasa harapan kami ni Daryl, lalo akong nakaramdam ng pagkahiya. Aminin ko man o hindi, gwapo talaga ang lalaki. Hindi lang basta gwapo, kundi yung tipong halatang anak mayaman sa kutis na makinis, sa tindig na tuwid at elegante, sa paraan ng pagkilos at pananalita na punong-puno ng kumpiyansa. Para siyang lalaking bida sa telebisyon na dati ko lang pinapangarap na makita ng malapitan, lalo na kapag nakatingin siya sa akin. Kapag ngumingiti siya, pati na ang mga mata niya na tila ba nakikisabay sa pagngiti, na para bang ako lang ang nakikita niya sa sandaling yun. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang epekto niya sa akin. Pero sa bawat sulyap niya, tila ba may kakaibang init na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Pinatingnan niya kami sa family doctor nila at sinabi nitong konting gasgas lamang ang tinamo namin ni Noah. Pagkatapos noon, inutusan niyang katulong nila na ipaghanda kami ng pagkain. Halos mamilog ang mga mata namin ni Noah nang makitang nakahain sa hapag. Fried chicken na bagong luto, makukulay na fruit salad, makintab na hamon, at mga isdang mukhang sa mga mayayaman lamang karaniwang inihahanda. Para kaming napadpad sa mundong hindi para sa amin. Hindi na napigilan ni Noah ang sarili at agad na lumapit sa hapag upang kumain. Samantalang ako, nanatiling nakatayo, nahihiya at hindi malaman kung saan ilalagay ang sarili. Ngunit nang lingunin ako ni Daryl at ngumiti na parang kayang patahimikin ang magulong tibok ng puso ko, lalo pang nanlaki ang mga mata ko nang siya mismong nagsimulang magsalin ng pagkain sa sarili kong pinggan. Maingat, tahimik at tila natural na natural para sa kanya ang alagaan kami. At sa simpleng kilos na yun, may kung anong kakaibang saya ang sumibol sa puso kong matagal nang hindi sanay sa ganitong klase ng pagtrato. Salamat. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pa talagang naglagay ng pagkain sa pinggan ko. Walang anuman. Halika, aalalayan kitang umupo. Salamat ulit. Grabe, ang bango niya naman. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo ba ng steamed fish? Ham? Chicken Alfredo? Fried chicken, Kuya Daryl. Paborito ni ate ang pritong manok. Lalo na yung pakpak at leeg. Noah, huwag kang magsasalita ng puno ang bibig mo. Ayos lang. Sige lang, Noah. Kumain ka lang ng kumain. Ayos na ako sa pritong manok, Daryl. Sige. Heto oh. Kaya lang, walang pritong leeg ng manok eh. Manang, pwede ka bang pumunta sa palengke? Bumili ka ng 2 kilo ng leeg ng manok. Iprito nyo na para mamayang gabi. Ha? Opo, sir. Wow, grabe. Special ka ate. Biruin mo yun. Magpapabili talaga siya ng leg ng manok para lang sa'yo. Noah, nakakahiya ka talaga. Baka mamaya marinig ka. Si ate, nahihiya. Tama na sabi eh. Ayos lang ba kayong magkapatid? Oo naman po kuya. Ayos na ayos. Di ba ate? Oo, Daryl. Ayos lang kami. Hindi ko na kayo masasaluan sa pagkain. Busog pa kasi ako eh. Pero kung may kailangan pa kayo, huwag kayong mag-aatubiling sabihin sa mga katulong. Opo Kuya Daryl. Beth, maiwan ko muna kayo. Sige, Daryl. Bago tuluyang lumabas ng kusina si Daryl, muli siyang bumaling sa amin ni Noah. Sandali lamang ang paglingon niyang yun, pero sapat na para maramdaman ko naman ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Ngumiti siya, yung ngiting hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ako lang ang tinatamaan. Napangiti na rin ako
ng alanganin. Halos hindi ko maitaas ang tingin ko sa kanya dahil sigurado akong namumula pa rin ang mga pisngi ko. Dulot ng walang tigil na pag-aalaska sa akin ng sarili kong kapatid. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Si Noah naman ay kusa nang tumigil. Halatang busog na busog at kontento. Akmang ililigpit ko na sanang pinagkainan namin nang lapitan ako ng isang matandang katulong na marahang inagaw sa akin ang gawain. Sinabing sila nang bahala. May kakaibang hiya na naman na sumagi sa akin. Hindi ako sanay na pinagsisilbihan. Sinabi niya rin na hinihintay na raw kami ni Daryl sa sala at nais kaming makausap. Kaya naman agad kaming nagtungo doon ni Noah. Pagdating namin sa sala, naabutan namin si Daryl na prenteng nakaupo sa malambot na sofa. May kung anong natural na karisma sa paraan ng pagkakaupo niya. Relaxed ngunit elegante. Habang hinihintay kami, sinusuklay niya ang kulot niyang buhok gamit ang sarili niyang kamay. Tila walang kamalay-malay sa epekto niya sa akin. Sa simpleng kilos na yon, para siyang isang eksenang hinugot sa pelikula. Yung tipong slow motion habang nagba-background music. Natigil siya sa kanyang ginagawa. Nang maramdaman ang pagdating namin, agad siyang bumaling sa gawin namin at sa isang iglap, nagtagpo ang aming mga mata. Mabuti naman, narito kayo. Upo kayo. Maraming salamat Kuya Daryl sa napakasarap na pagkain po. Busog na busog kami ni ate. Diba, Ate Bet? Oo, busog na busog nga kami. Maraming salamat ha. Don't mention it. Pambawi ko yun sa muntikan ko ng pagkakabangga sa inyo kanina. Oo nga pala. Muntikan mo na nga pala kaming mabangga kanina. Oo nga naman, Pet. Bumabawi lang siya. Huwag kang assuming. Beth, are you okay? Oo naman, Daryl. Ayos lang ako. Bakit mo naman naitanong? Bigla ka kasing natahimik. Again, gusto kong humingi ng sorry sa nangyari kaninang umaga. Kaya naisip ko, aalokin ko kayo ng tulong. Anong tulong po ba yun, Kuya Daryl? Oo nga, Daryl. Anong tulong ang iaalok mo sa amin ni Noah? Naisip ko, aalokin ko kayo ng trabaho. Kung gusto nyo na dito kayo magtrabaho sa bahay, stay in. Tapos, medyo malaki din yung sahod. Sigurado ako, makakaipon kayo. At hindi nyo na kailangang mamasura pa. Talaga po, Kuya Daryl? Naku, ate, ayos yun. Hindi na natin kailangan makipagpatentero sa mga nangangalakal. Maganda nga yung alok mo sa amin, Daryl. Pero, ano naman ang magiging trabaho namin ni Noah? Pwede ko kayong ilagay na tagapangalaga ng garden ni Mama. Matanda na rin kasing hardinero namin eh. Gusto niya na rin magretiro. Sige ba, pumapayag ako. Talaga, ate? Ibig sabihin, hindi na tayo babalik dun sa barong-barong pa natin sa ilalim ng tulay? Hindi na, Noah. Simula ngayon, mag-iipon na ako ng pera para makabalik ka na sa pag-aaral mo. Ay, salamat, Ate Bet. Maraming salamat din, Kuya Daryl. Ay, si Daryl na pala. Ha? Oo nga pala. Magiging amo na pala namin siya. Kaya hindi na pwedeng tawagin ko lang siya sa pangalan niya. Huwag mo na akong tawaging Sir, Noah. Ayos na sa akin ang Kuya Daryl lang. Hindi po. Hindi naman po yata tama na tawagin ka lang namin sa pangalan mo. Gayong ang ibang kasambahay, tinatawag ka po na Sir. Kaya simula po sa araw na ito, Sir Daryl na po ang itatawag namin sa iyo. Sige, kung dyan kayo magiging komportable. Bahagya akong napayuko at doon lamang tuluyang nagsimulang gumising ang katotohanan sa isip ko sa pagitan ng mararanyang ilaw ng sala at sa maaliwalas na amoy ng kanilang bahay.
Malinaw na malinaw ang agwat naming dalawa ni Darrell. Anak mayaman, elegante, tila sanay sa magagandang bagay. At ako, isang hamak na pulubi na muntik niya ng mabangga, na kanyang tinulungan, ipinagamot at pinakain. Sa sandaling yun, pilit kong pinapaalalahanan ng sarili ko na ang paghanga ko ay hanggang doon lamang. Paghanga, tahimik, malayo, hindi dapat palalimin. Sa isip ko, ang lahat ng kabutihang ipinapakita sa amin ni Noah ay marahil bunga lamang ng konsensya, kapalit ng muntikan niyang pagkasagasa sa amin. Wala nang higit pa roon. Hindi dapat ako umasa. Tinanggap ko ang alok niyang trabaho. Hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil kay Noah. Kailangan namin ng panibagong simula. At dahil doon, nanatili kami sa kanilang puder. Dahil punuan na raw ang maid's quarter, pansamantala kaming tumira ni Noah sa isang maliit na bahay sa likuran ng malaking mansyon nila Darrell. Sa hula ko'y dati iyong imbakan ng mga lumang gamit. Maraming nakasalansan na kahon at kasangkapan. Mga bagay na bagamat may kalumaan na, para sa akin ay napakahalaga pa rin at may silbi. Magkasama naming nilinis ni Noah ang buong lugar. Pinagpag namin ng mga alikabok, inayos ang mga gamit. Binigyan kami ng mayordoma ng makakapal na kumot at malambot na comforter. Nang mailatag namin yon sa kama, tila ba nag-iba ang anyo ng maliit na silid. Masayang masaya si Noah. Para siyang batang nakatanggap ng pinakaaasam na regalo. Paulit-ulit siyang humihiga at bumabangon. Tila hindi makapaniwalang may kama kaming malambot, may kumot na hindi butas-butas at may bubong na siguradong hindi tutulo kapag umulan. Ate, ang swerte natin oh. Tingnan mo, meron na tayong kama. May maganda pa tayong tinutuluyan ngayon. Tapos, may trabaho na tayo. Hindi na natin kailangang makipag-agawan, makipag-away, para lang makakakuha ng basura at kalakal. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi niya tayo pinabayaan. Oo nga po ate. Pero ate, napansin mo ba? Ang alin? Parang may gusto sa'yo si Sir Darrell, no? Ano? Ikaw talaga ha? Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Nakakahiya, Noah. Baka sabihin nila ilusyonada ako. Hindi nga. Kasi kapag hindi ka nakatingin, napapansin ko, nakatingin siya sa'yo. Tulad kanina, habang kumakain tayo. Nung nakayuko ka, nakita ko, nakatingin siya sa'yo. Talaga? Paanong nakatingin? Bakit ka tumatawa? Sabi ko na nga ba crush mo si Darrell, no? Ibig mong sabihin, niloloko mo lang ako? Hindi talaga siya nakatingin sa akin? Malay ko. Abala akong kumakain kanina Binibiro lang kita, ate. Gusto ko lang makita kung ano magiging reaksyon mo at confirm. Crush mo nga si Sir Darrell. Ay, si ate, may crush na. Tumikil ka nga. Kukurutin na talaga kita. Palagi mo na lang akong binipiro. Hoy, si ate, may crush na. Matulog ka na nga. Maaga pa tayong gigising bukas. Maligo ka muna, ate. Para bukas, hindi ka na amoy basurang galing sa kanal. Anong ibig mong sabihin? Mabaho ako? Si ate, para namang bago. Siyempre, mabaho tayo. Sa basurahan kaya tayo namamalagi. Ang baho ko nga. Si? Nakakahiya. Ang bango-bango ni Sir Darrell. Tapos ako, amoy kanal. Kinatulugan ko na lamang ang hiya at ang lungkot na bumalot sa akin ng gabing yun. Ano pa nga bang magagawa ko? Totoo naman ang sinabi ni Noah. Amoy basura kami. Dahil basura ang naging kabuhayan namin. At marahil naamoy din yun ni Darrell. Kinabukasan,
Maaga kaming nagising ni Noah. May kakaibang pananabik at kaba sa dibdib ko habang nagtutungo kami sa mayordoma. Sapagkat sinabi ni Daryl sa amin na ito ang magtuturo sa amin ng mga dapat naming gawin. Tahimik kaming sumunod hanggang sa dalhin niya kami sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Napahinto ako sa tanawin. Malawak ang garden. Ngunit sa halip na humanga, nakaramdam ako ng lungkot. Ang mga bulaklak ay tila nangihina. Ang ilan ay nakayuko. Ang iba'y tuyot na ang mga dahon na para bang hindi sapat ang pag-aarugang natanggap ng mga ito mula sa dating hardinero. Sa kabila ng ganda ng paligid, may bakas ng kapabayaan. Magkasamang sinimulan namin ni Noah ang paglilinis. Maingat naming tinanggal ang mga tuyong dahon. Pinutol ang mga damong ligaw at pinalitan ng pataba ang lupa. Unti-unti, tila nagkaroon ng buhay ang paligid habang pinagpapawisan kami sa ilalim ng araw. Kahit pagod, may kakaibang saya sa pakiramdam na nagagawa namin ng maayos ang trabaho namin ni Noah. Nasa kalagitnaan na kami ng paggagapas nang may dumating na isang may edad na babae. Agad kong naramdaman ang bigat ng presensya nito bago ko pa man siya tuluyan na makita. Nang mag-angat ako ng tingin, tumambad sa akin ang isang ginang na may striktong anyo. Maganda, elegante at halatang sanay sa kapangyarihan. Nakasuot siya ng puting bestidang halatang mamahalin at ang mga perlas na alahas sa kanyang liig at tenga ay lalong nagbibigay diin sa kanyang karangyaan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad habang diretso siyang lumalapit sa amin. Sa tabi ko, naramdaman kong napaatras si Noah. Kumapit siya sa laylayan ng damit ko at halatang natakot sa presensya ng ginang. Sino kayo? Ngayon ko lang yata kayo nakita dito sa bahay ko. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Beth. Ito naman po ang kapatid kong si Noah. Noah, magbigay galang ka. Magandang umaga po. Sa pusali kayo galing. Paano kayong napunta dito sa bahay ko? Kasi po, Ako ang nagbigay sa kanila ng trabaho, Mami. Kapalit ng dating hardinero. Daryl, iho. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin ang desisyon mong to? Umalis lang ako saglit. Ganito nang madadatnan ko? Mami, wag niyo na pong gawing big deal to. Noah, Beth, ito nga palang mami ko. Si Mrs. Andrea Simpson. ikinagagalak po namin kayong makilala, ma'am. Oh, pues. Ako, hindi ako nagagalak na makakilala kayo. Ha? Ma'am, ano ka ba? Huwag ka naman ganyan. Ang mabuti pa, pumasok na lang tayo sa loob ng bahay. Nagpahanda ako ng paborito mong pagkain. Mabuti pa nga. Kasi sumasakit ang ulo ko dito. Amoy basura. Beth, maiwan na namin kayo. Kung hindi pa kayo kumakain, dumiretso na lang kayo sa kusina. Opo, Sir Daryl. Daryl, bilisan mo na. Opo, Mami. Grabe. Parang ang sama ng ugali ng nanay ni Sir Daryl, ate. Parang hindi niya tayo gustong narito. Yun din ang pakiramdam ko, Noah. Kaya mas pag-igihan pa natin ang pagtatrabaho natin para wala siyang maging rason na paalisin tayo. Opo, ate. Masisipagan ko pa ang pagtatrabaho ko simula ngayon. Mas lalong nanliit ang tingin ko sa aking sarili ng mga oras na yon. Ramdam ko kasi kung paano kami maliitin ng ina ni Daryl. Parang nandidiri ito sa aming magkapatid. Lumipas ang maghapong yon. Hindi ko nakitang lumabas ng malaking bahay si Daryl. Maging ang ina nito ay hindi ko rin nasilayan ulit. May parti sa akin na nagpapasalamat na lamang dahil alam ko na sa oras na mag-cruise ulit ang landas namin, may pakiramdam ako na hindi lamang pang-iinsulto ang aabutin ko sa kinang. Hapon na nang bumalik kami ni Noah sa tinutuluyang bahay. Maya-maya pa ay biglang tumakbo si Noah
Sa kinaroroonan ng isang lumang balon, may nakatambak sa ibabaw nito na mga tuyong dahon. Ate, tingnan mo oh. May isang lumang balon dito. Sayang, madumi. Pero tingin ko, pwede naman natin tong linisin, di ba? Oo nga no. Tanggalin natin tong tablang nakatakip para maalis natin yung mga tuyong dahon at dumi. Sige ate, pagtulungan natin. Hayan, usog ka konti. Dito ba ate? Oo, dyan nga. Hawakan mong maigi ang dulo at iaangat ko ha. Opo ate. Ayan. Ang baho. Ate, ano yan ang baho naman? Parang amoy ng patay na hayop. Hindi ko alam, Noah. Nakakahilo yung amoy. Napakabaho. Anong ginagawa niyong dalawa? Patay. Ate, si Ma'am Andrea. Ma'am Andrea, lilinisin lang ho sana namin itong lumang balon. Tatanggalin po sana namin yung mga tuyong dahon at iba pang mga... Huwag niyong pakikialaman ng mga yan. Umalis nga kayo dyan. Hindi ba sinabi sa inyo ng mayordoma na hindi niyo pwedeng pakialaman yan? Wala naman pong sinabi sa amin eh. Ang sabi lang po, linisin namin yung paligid, pati yung hardin. Pwes, simula sa araw na to, huwag niyong pakikialaman ng balon na to. Kay bago-bago niyo, pinapainit niyo agad ang ulo ko. Lumayas kayo. Lumayas kayo sa harapan ko. Alis! Opo, Ma'am Andrea. Noah, halika na. Opo ate. Mga pakialamera at pakialamero. Isang, halika rito. Ate, paano kung paalisin niyo tayo? Huwag naman muna sana, Noah. Ngayon pa na medyo naging maayos ng lagay natin. Sundin na lang natin ang mga inuutos niya para huwag na tayong paalisin. Opo ate. Nakita ko kung paano nanginig si Noah sa harap ni Ma'am Andrea. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa damit ko ay tila ba natatakot siyang mawala sa tabi ko. Ngunit kung tutuusin, hindi lang siya ang nakararamdam ng takot. Maging ako man ay kinakabahan sa tuwing mararamdaman kong malamig na presensya ng kinang. Sanay kami sa hirap. Oo, sanay sa gutom, sa pagod, at sa pangahamak ng iba. Kung gugustuhin ko, maaari kaming umalis at iwan na lamang ang lahat ng ito. Hindi namin kailangang magtiis sa masamang ugali ng isang taong hindi naman namin kadugo. Ngunit sa tuwing iniisip ko ang kinabukasan ni Noah, nawawala ang tapang ko na umalis. Gusto kong maranasan niyang maayos na tirahan, ang kumpletong pagkain sa hapag araw-araw, ang buhay na hindi kailangang ipaglaban sa bawat pagising. Ganoon siguro talaga kapag lumaki ka sa hirap. Kapag wala kang ibang mapuntahan, matututo kang magtiis kahit na masakit. Basta may pag-asang naghihintay sa dulo. Lumipas ang mga araw na tila ba laging may malamig na hangin sa tuwing daraan si Ma'am Andrea. Hindi niya kami sinisigawan, ngunit sapat na ang paraan ng pagtingin niya upang ipaalalang hindi kami kabilang sa mundong yun. Ako naman ay sadyang umiiwas. Pinipilit na wag magtagpo ang aming mga landas kahit nasa isang bakuran lang kami. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng mga halaman, 7:30, tahimik ang paligid at ang hamog ay kumikisla pa sa mga dahon. Abala ako sa pag-aalaga ng mga bulaklak na unti-unti nang bumabalik ang sigla. Nang maramdaman ko ang presensyang papalapit sa akin, pag-angat ko ng tingin ay naroon si Daryl. Nakasuot siya ng simpleng damit. Tila ba bagong gising at walang anumang arte sa ayos. Ngunit kahit ganon, hindi maitago ang likas niyang kagwapuhan. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata sa ilalim ng sinag ng umaga ng araw at bahagyang magulong kulot niyang buhok at lalo lamang nagbibigay sa kanya ng natural na alindog. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Napatingin ako sa sarili kong suot. Lumang pantalon na kupas na sa kakaulit. Maluwag na t-shirt
na manipis dahil sa tagal ng paggamit at tsinelas na tila isang hakbang na lamang ay bibigay na. Pakiramdam ko, lalo akong lumiliit sa harap ni Darrell. May kailangan po ba kayo sa akin, Sir Darrell? Ikaw talaga, Beth. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong tawaging Sir Darrell. Nakakahiya naman po sa'yo. Ganito na lang. Samahan mo na lang ako. May pupuntahan tayo. Isama mo na rin si Noah. Saan po tayo pupunta? Basta, surprise. Sir Darrell, totoo po ba yung narinig ko? Aalis po tayo? Oo. Kaya gumayak na kayo ng ate mo. Hihintayin ko kayo sa garahe. Pero, paano po itong mga halaman? You've done an excellent job with the plants. I'm certain they'll thrive under your care. Isa pa, sandali lang naman tayo. Sige na ate, sumama na tayo kay Sir Darrell. Sige na nga. Alright then. See you in 5 minutes. Opo sir, bibilisan lang po namin ang paggagayak. Halika na Noah. Nagmamadali kaming gumayak ni Noah kahit wala kaming ideya kung saan kami dadalhin ni Sir Darrell. Hindi man malinaw ang pupuntahan, malinaw sa isip ko na mas mabuti nang sumama kay Sir Darrell kaysa manatili sa bahay at muling mapagalitan ni Ma'am Andrea sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Pagkadating namin sa parking lot, napahinto ako saglit nang biglang bumaba si Sir Darrell mula sa kotse. Isang kilos na tila natural na natural para sa kanya. Ipinagbukas niya kami ng pinto. Hindi ako sanay sa ganoong pagtrato, lalo na sa isang lalaking mataas ang estadong katulad ni Sir Darrell. Kaya lalo akong natigilan. Siniko ako ni Noah. May pilyong ngiti sa mga labi. Dahilan para mapilitan akong mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan bago pa tuluyang magsara ang pinto. Nasilayong kong mapanuksong tingin ng kapatid ko na para bang may alam siyang hindi ko maamin-amin sa aking sarili. Tahimik ang loob ng kotse habang umaandar ito. Ngunit tila mas maingay ang tibok ng puso ko. Lalo pat magtama ang mga mata namin ni Darrell sa rearview mirror. Isang iglap lamang yon, ngunit sapat na upang maramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. Agad akong napaiwas ng tingin, pilit na itinutuon ng pansin sa tanawin at sa labas ng bintana. Mahaba-haba rin ang biyahe habang pinagmamasdan ko ang mga dinaraanan naming bahay. Napapakunot ang noo ko. May kakaibang katahimikan sa lugar. Parang mga bahay na nakasarado at tila ilaga sa mga tao. Tila may inililihim ang buong komunidad. Ngunit bago pa ako tuluyang malunod sa mga isipin, huminto ang sasakyan. Pag-angat ko ng tingin, tumambad sa akin ang isang eleganting butik. Wow! Ate! Ang ganda ng tindahan ng mga damit oh! Ano pong gagawin natin dito, Sir Darrell? Mamimili po ba tayo ng damit ni Ma'am Andrea? O baka naman, damit ng girlfriend niya. Ano ka ba, Beth? Umayos ka nga. Hindi. Mga damit niyo ang bibilhin natin. Mga damit po namin? Hindi po kayo nagbibiro, sir. Ibibili niyo talaga kami ng damit? Oo. Kaya halina kayo sa loob para makapamili na kayo ng mga damit na gusto ninyo. Sir, nakakahiya po. Kahit wag na po. Beth, okay lang. Masaya ako na mabilhan ka. I mean, kayo ni Noah ng mga bagong damit. Kaya sige na, pumasok na tayo. Ikaltas niyo na lamang po sa sahod namin, sir. Wala akong ikakalta sa sahod nyo. Dahil libre ko na to sa inyo. Gusto ko, maayos ang mga damit nyo. Pati na rin ang mga sapatos at tsinelas nyo. Nakakahiya po talaga. Mukhang mahal ang butik na to eh. Huwag mo nang alalahanin ang presyo. Ako na ang bahala. Hindi na ako nakapagprotesta nang bahagyang hilahin ni Darrell ang kamay ko. Nagulat ako sa init ng palad niya
na marahang dumapo sa magaspang kong kamay. Kamay na sanay sa paghahalungkat ng basura at pagbitbit ng mabibigat na sako. Sa sandaling yon, tila nagbanggaan ang dalawang magkaibang mundo sa pagitan ng aming mga palad. Akmang babawiin ko na sana ang kamay ko, dala ng hiya at kaba. Ngunit marahan niya iyong hinigpitan. Hindi sapat para saktan ako. Kung hindi sapat para iparamdam na ayaw niya akong pakawalan. At doon tuluyang namula ang aking mga pisngi. Pakiramdam ko, mas naririnig ko ang tibok ng aking puso kesa sa mga yabag naming papasok sa loob ng butik. Pagpasok namin, halos mahilo ako sa kinang at karangyaan ng paligid. Ang mga ilaw ay tila sadyang nakatutok upang pagandahin ang bawat tela, bawat tahi, bawat detalye ng mga damit. Ngunit higit sa lahat, napako ang tingin ko sa mga presyong nakasabit sa mga ito. Maaaring para sa iba ay pangkaraniwan lamang yon, ngunit para sa akin na lumaking isang kahig isang tuka. Tila bawat numero ay sumisigaw ng salitang hindi para sa iyo. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang mapanuring sulyap ng sales lady. Ramdam ko ang halos pagtingin nito sa aking lumang suot at bahagyang pag-irap nang mapansing magkahawak ang kamay namin ni Sir Darrell. Lalo akong nailang. Muli kong sinubukang bawiin ang kamay ko, ngunit hindi niya yon hinayaan. Sa halip, mas lalo niya iyong hinawakan. Isa-isa niyang pinili ang mga damit at sapatos para sa amin ni Noah. Para akong nasa panaginip habang pinapanood siyang magdesisyon na para bang natural lamang sa kanya na gastusan kami ng ganoon kalaki. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat o kung dapat ba akong matuwa o matakot sa nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi noon, Miss Oragon, ay parang delusional ako ng mga oras na yon. Matapos ang pamimili, kumain din kami sa labas. Sa buong maghapon, pakiramdam ko'y isa akong prinsesang pansamantalang hiniram mula sa sarili kong kwento. At siyang prinsipe na walang pag-aalinlangang isinama ako sa kanyang mundo. Ngunit pagbalik namin sa bahay, tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Kabababa pa lamang namin ng sasakyan nang makita ko si Madam Andrea. Nakatayo siya sa may pintuan. Matalim ang mga mata at bahagyang nakataas ang kilay nang mapansing punong-puno ng paper bags ang mga kamay namin ni Noah. Para akong batang nahuling may ginawang kasalanan kahit wala naman akong ginagawang mali. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang mahinang pagsenyas ni Sir Darrell na tumuloy na kami sa aming tinutuluyan na siya namang ginawa namin ni Noah. Anong ibig sabihin nito, Darrell? Mami, Mukha yatang ginagawa kang gatasan ang 20 pulubing na pulot mo sa pusali. Mami, Ano? Baka nakakalimutan mo, Darrell, kung ano ang dahilan kung bakit dinala ang 2 yan dito. tama na Mami. Alam kong ginagawa ko. Alam mo nga bang talaga? Pero bakit parang nag-iiba na ang kilos mo? Huwag mong sabihin may nararamdaman ka sa pulubing yon. Mami, sabing tama na. Makinig ka sa akin, Darrell, nang matauhan ka. Oo nga't maganda ang pulubing yon. Pero hindi siya nababagay sa'yo. May pangalan siya, Mami. Tawagin mo siya sa pangalan niya. Wala akong pakialam sa pangalan niya. Huwag mo akong dinagalit, Darrell. Sino ba siya sa tingin niya upang tawagin ko siya sa pangalan niya? Ikaw itong inaalala ko. Simula nang dumating ang pulubing yan dito, mukha nakakalimutan mo na ang papel mo sa pamilyang ito. Hindi ko nakakalimutan, Mami. Kung ganon, umasta ka ng tama. Akala mo ba? Hindi ko alam kung anong klase ang ginagawa mong pagtrato sa magkapatid na pulubing yon. Nagsumbong sa inyo mga katulong. Alam mong mas tapat sila sa akin, Darrell. Kaya lahat ng kilos mo ay alam ko. Mula sa maliit naming tinutuluyan, tanaw ko ang anino ng pagtatalo ni na Darrell at Ma'am Andrea. Hindi ko man marinig ang mga salita nila. Sapat na ang galaw ng kanilang mga kamay at ang tindig ng kanilang mga katawan upang maunawaan ko ang nangyayari.
Napabuntong hininga ko. Alam kong kami ni Noah ang dahilan. Mainit ang dugo sa akin ni Ma'am Andrea. Ramdam ko yon sa bawat titig niya. Tila ba napakaliit kong nilalang sa kanyang paningin. Para sa kanya, isa lamang akong pulubing pinulot ni Darrell mula sa kung saang pusali. Tinulungan at inalok ng trabaho. Ayaw niyang pinapakitaan kami ng kabaitan ng anak niya. Ayaw niyang maging bahagi kami ng mundong matagal na nilang pag-aari. Masakit mang isipin, minsan pakiramdam ko, ganoon talaga ang buhay. Sa pelikula man o realidad, ang mayaman ay para sa mayaman at ang mahirap ay para sa mahirap. Parang may linyang hindi dapat tawirin kahit pa anong mangyari. Sumapit ang gabi at kumain kami ni Noah sa kusina kasamang ibang katulong. May ilan sa kanila na palangiti, tila naaawa o natutuwa sa amin. Ngunit may iba ring kakaiba ang tingin. Hindi ko maipaliwanag. May kung anong kislap sa kanilang mga mata sa tuwing napapatingin sila sa amin. Kung ihahalin tulad ko, parang isang taong sabik sa isang bagay na matagal nang hindi natitikman. Ewan ko kung imahinasyon ko lamang yon. Ngunit may kakaibang lamig sa paraan ng kanilang pagtitig sa amin. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Kaya mabilis kong inaya si Noah pabalik sa aming munting tirahan. Mas kampante ako kapag kaming dalawa lang ang magkasama. Lumalim ang gabi, tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Maghahating gabi na nang magising ako at magpa siyang bumangon upang gumamit ng banyo. Nasa labas kasi ng maliit naming bahay ang palikuran. Ang lamig naman. Pagmamadali na nga lang ako para makabalik na ulit ako sa loob ng bahay. Bakit kasi hiwalay pang banyo dito eh? Ano yun? Bakit parang may naririnig akong parang umaangil na hayop? Guni-guni ko lamang ba yun o meron talaga? Anong biglang may lumitaw sa harapan ko? Isang malaking itim na aso. Nalilisik ang mga mata niya. Parang susugurin niya ako. Hindi! Huwag kang lumapit! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Hey! Layuan mo siya! Layuan mo sabi siya eh! Alis! Anong klaseng nilalang yun? Hindi yun isang ordinaryong aso lang. Saan siya nagaling? Bakit bigla na lang siyang lumitaw sa kung saan? Ayos ka lang ba, Beth? Nasaktan ka ba? Sinaktan ka ba niya? Sir Darrell, salamat at dumating ka. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa akin, baka tuluyan na akong sinaktan ng asong yun. Yan ang hinding-hindi ko hahayaang mangyari, Beth. Po, Ang ibig kong sabihin, hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo ni Noah. salamat po sir. Pero, bakit ganun kalaki ang asong yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganoong klase ng aso. Huwag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, ligtas ka at baka ligaw na asong gubat lang yun. Halika, sumama ka sa akin. Ipagtitimpla kita ng tsaa para kumalma ka. Huwag na po sir. I insist. Halika, sumunod ka sa akin sa kusina. Hawakan mo ang kamay ko para mawala ang panlalamig niyang kamay mo. Sir Darrell. Hindi ko mapigilang matigilan. Nang muling maglapat ang mga palad naming dalawa ni Darrell sa simpleng pagdikit ng balat namin, parang may kuryenteng marahang dumadaloy sa pagitan namin. Isang init na hindi masakit ngunit sapat para magising ang bawat ugat sa aking katawan. Bahagya pa akong natawa sa sarili ko. Dati, sa mga lumang paketbook ko lang nababasa ang ganitong pakiramdam. Yung tipong may tila kidlat na sumisiklab sa isang hawakan. Hindi ko inaakalang mararanasan ko pala yun sa totoong buhay. Dinala niya ako sa kusina. Marahan at tila ba likas na sa kanya ang pag-alalay. Ipinagtimpla niya ako ng tsaa
At sa pagkakataong yun, kaming dalawa na lamang ang naroon. Tahimik ang buong bahay. Marahil ay tulog na ang ibang katulong sapagkat madaling araw na rin. Ang katahimikan ay tila kumot na bumalot sa amin. Malamig, ngunit may halong init dahil sa kanyang presensya. Panandalian kong nakalimutan ang tungkol sa malaking asong muntik nang sumalakay sa akin kanina. Ang takot ay napalitan ng kakaibang kapanatagan. Sa tabi niya, pakiramdam ko'y ligtas ako. Umupo siya sa katapat kong upuan. Bahagyang namumungay ang kanyang mga mata. Halatang inaantok na, ngunit hindi nababawasan ang lalim ng titig niya. May kung anong lambing sa paraan ng kanyang pagtingin. Hindi maingay, hindi pa dalos-dalos, kung hindi marahan at totoo. Naumig ko ang dila ko ng marahan na hawiin niyang iilang hibla ng buhok na tumatabon sa aking mukha. Isang simpleng kilos, ngunit para sa akin, tila bumakal ang oras. Ramdam ko ang init ng kanyang mga daliri sa gilid ng aking pisngi. Mas lumilitaw ang ganda mo kapag nakaayos ang buhok mo ng ganito. Sir Daryl, Sabi ko naman sa'yo, Daryl na lang ang itawag mo sa akin. Bakit hindi mo na ako kayang tawagin sa pangalan ko lang? Dati naman, kaya mo akong tawagin na walang nakakabit na sir sa pangalan ko. hindi na po kasi pwede Bakit hindi na pwede? kasi amo kita. Beth, binigyan lang kita ng trabaho. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan magbago din ang pakikitungo mo sa akin. Magagalit po si Ma'am Andrea at nakakahiya kapag narinig ng ibang katulong na hindi kita tinatawag na sir. Bakit mo iniisip ang iisipin ng iba? Hindi ko po alam, sir. Kailangan ko na po kasing bumalik sa silid namin ni Noah. Baka po kasi magising siya at hanapin niya ako. Sandali lang. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Sir, kailangan ko na pong umalis. Gustong gusto kong hinahawakan ng kamay mo. Hindi ko alam. Pero it brings me comfort. Pero hindi mo dapat hinahawakan ang kamay ko, sir. Bakit hindi? Kasi amo kita at katulong lang ako. Bakit sa tuwing binabanggit mo ang salitang katulong, nag-uumpisa akong mairita? Beth, wala akong pakialam kung katulong ka man o kung ano ka pa. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Yung totoong ikaw. Sir, kailangan ko na po talagang umalis. Maiwan ko na po kayo. Maraming salamat po sa tsaa. Beth, wait lang. Beth! Nagmamadali akong umalis. Halos hindi ko maramdaman ang mga yubag ko sa sahig. Hindi ko alam kung bakit ako natatakot. Hindi dahil sa asong muntik nang sumalakay sa akin kanina, kung hindi dahil sa mas mapanganib na bagay na unti-unting gumugulo sa dibdib ko. Ang nararamdaman ko para kay Daryl, ang mas kinakatakutan ko. Wala pa akong naging boyfriend. Sino nga bang papatol sa isang pulubi? Isang basurera ang amoy at animoy hindi maikakaila ang pinanggalingan at kahirapan. Sanay akong hindi mapansin. Sanay akong lumayo bago pa man ako layuan. Ngunit ngayon, pakiramdam ko'y ako mismo ang naglalagay sa sarili ko sa bingit. Alam kong kapag hindi ko pinigilan ang sarili ko, ako rin ang mapapahamak. Hindi pa ako handang sumugal, lalo na sa katulad ni Daryl. Siya'y tila nasa langit at ako'y nakatapak pa rin sa lupa, puno ng alikabok at bakas ng kahirapan. Malayo ang pagitan naming dalawa at alam kong isang malaking hakbang lamang ang kailangan para tuluyan akong mahulog. Muli akong bumalik sa aming munting silid ni Noah. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Payapa ang mukha na tila walang kaalam-alam sa muntikan ko ng pagkalunod. Sa damdaming hindi ko kayang pangalanan, humiga ako sa maliit na comforter. Pilit na pinapakalma ang aking sarili habang pinagmamasdan ko ang kapatid ko. Napakabata pa niya, napaka-inosente. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Siya ang nagpapaalala sa akin kung bakit dapat akong magtiis, kung bakit kailangan kong manatili sa poder nila Ma'am Andrea.
Kahit masakit sa dibdib ang bawat malamig na tingin, kahit ang sarili kong damdamin ay tila unti-unti na akong ipinagkakanulo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi gutom o takot ang gumugulo sa akin, kung hindi pag-ibig na hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin o takbuhan. Kinabukasan, ginawa kong tanging bagay na alam kong kaya kong gawin. Iniwasan ko si Sir Darrell, ngunit sa bawat pag-iwas ko, lalo ko lamang nararamdaman kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko sa tuwing alam kong nasa malapit siya. Beth, iniiwasan mo ba ako? Kanina ko po napapansin na sa tuwing lumalapit ako sa'yo, lumalayo ka naman. Hindi po, Sir Darrell. Marami lang po talaga akong kailangang tapusin. Pwede ba? Kausapin mo muna ako. Kahit saglit lang. Pasensya na po, sir. May kailangan pa po talaga akong gawin. Do I need to say please? Para lang pumayag ka? Ho? Tungkol pa rin ba ito sa nangyari kagabi? Yung sa malaking aso po? Opo. Takot na takot pa rin po ako. No, hindi yun. Yung sa kusina. Yun ho ba? Wala ho yun, sir. Wala naman pong kahulugan yun, hindi po ba? So, it meant nothing to you, ha? Po? Hindi pa naman ako nakatulog dahil doon. Tapos ngayon, iniiwasan mo lang ako? Hindi ko po kayo maintindihan, Sir Darrell. Mahirap talagang maintindihan. Lalo na kung in denial ka. In denial? Ayoko lang mag-assume at lumabas na asyomera. Natigilan ka na naman. Ano? Totoo ang sinasabi ko. In denial ka. Hindi ko naman po kailangang maging in denial, sir. Isa pa, imposible po ang… Imposible ang? Wala ho. Imposibleng magkagusto ang isang amo sa katulong. Sir, Darrell! Ano na naman to? Bakit nakatambay ka na naman dito? Hindi ba't inutusan kitang ihanda ang mga kailangan para sa piyesta? Para sa padasal? Tayo ang inaasahan ng mga taga-baryo. Tapos, itong ginagawa mo? Nakikipagchismisan ka dyan sa pulubing yan. Mami, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, may pangalan si Beth. Ilang beses ko ring sinabi sa'yo na wala akong pakialam. At ikaw naman pulubi, ayusin mo ang trabaho mo. Binabayaran ka dito upang magtrabaho, hindi ang makipagchismisan sa anak ko. opo, Ma'am Andrea. Mami, tama na sabi. Ikaw ang tumigil, Darrell. Pumasok ka na sa loob at marami pa tayong kailangang asikasuhin. I'm sorry, Beth. Darrell, ano ba? Nakagat ko ang labi ko upang pigilan ang panginginig dito. Ayokong may makakita ng kahinaan sa mga mata ko. Kaya napatingala na lamang ako sa kalangitan. Umaasang doon ko maitatago ang luhang pilit na kumakawala. Sa tuwing mararamdaman kong tila maitugon ang damdamin ni Darrell sa akin. Sa bawat titig, sa bawat paglapit niya. Bigla namang sumusulpot si Ma'am Andrea upang ipakilala sa akin kung sino at ano lamang ako. Parang sampal sa bawat tingin niya, parang paulit-ulit niyang isinusulat sa noo ko ang salitang hampas lupa na kahit sa pangarap ko man lamang ay hindi ako dapat mangahas na umibig sa anak niya. Ngunit kahit paulit-ulit kong sabihin sa aking sarili na tama siya, hindi ko pa rin mapigil ang pag-asa sa tuwing naaalala kong paraan ng paghawak ni Darrell sa kamay ko at hindi nahihiya, hindi nag-aalinlangan na para bang sa sandaling yun, hindi mahalaga ang agwat naming dalawa. Naging abala ang buong bahay para sa nalalapit na pista. Ayon sa matatandang serbidora, kailangan laging bongga ang handa, lalo na sa padasal. Nag-aalay raw sila ng masasarap na pagkain para sa kasaganaan at biyaya. Mula sa kusina hanggang sa bakuran, ramdam ang pagmamadali at pananapik ng mga tao. Ako naman at si Noah ay piniling tahimik na tapusin ang aming mga gawain. Habang nagwawalis ako sa hardin at dinitilikan ng mga bulaklak na muli nang sumisigla, hindi ko maiwasang hanapin ang isang pamilyar na figura sa paligid
Ngunit sa maghapong yun, hindi ko nakita si Darrell. Marahil ay sinunod niya ang utos ng kanyang ina. Tumulong sa paghahanda para sa pista. Ate, nagtataka lang ako. Tungkol sa ano, Wa? Kasi, di ba dapat kapag piyesta, may mga kakatayang hayop? Pero wala akong nakakita mga baboy, oh. Kahit anong hayop, wala eh. Oo nga, no? Tsaka tingnan mo, oh. Gumagawa sila ng parang altar. Dalawang parang hikaan sa harap ng altar. Para saan mga yun, ate? Hindi ko rin alam, no, Wa. Hindi ko alam kung anong klaseng paghahanda ang ginagawa nila. Kasi ito rin naman ang unang beses na masasaksihan natin ang fiestahan dito eh. Nagtataka lang naman kasi ako, ate. Tsaka yung mga tao nung unang dating natin dito, nginingitian pa nila tayo. Pero ngayon, hindi na silang umingiti sa atin. Hindi rin sila kumikibo man lang. Huwag na lang natin silang intindihin, Noah. Ang mahalaga, nagagawa natin ng tama yung trabaho natin. Oo nga, ate. Pinagbubutihan ko naman eh. Siya nga pala, ate. Hindi ko nakita si Sir Darrell buong maghapon. Ha? Nag-away ba kayo, ate? Noah, ano namang karapatan kong awayin ng amo natin? Kapag ginawa ko yon, tsak na mapapalayas tayo dito. Alam mo, ate, palagay ko, may gusto rin sa'yo ang crush mo. Ayan ka na naman eh. Magsisimula ka na naman ng pang-aalaska mo sa akin. Hindi nga. Totoo na to. Kasi nung isang araw, tinanong ako ni Sir Darrell kung ano daw yung paborito mong bulaklak. Maniwala ako sa'yo. Totoo nga. Sabi ko pa nga sa kanya, bigyan ka lang niya ng ligaw na bulaklak o gumamela, masaya ka na. Ano? Sinabi mo talaga yun sa kanya? Bakit? Alam nga namang sabihin kong roses. Ang mahal ng roses, no? Hindi na rin naman bagay sa'yo kasi nga pulubi ka lang. Ikaw talaga. Aray ko, ate, sakit naman. Huwag mo naman akong kinukurot. Patatanggal ang balat ko sa tagiliran eh. Yan ang napapala mo. Pasaway ka kasi. Kahit papano, ay napatawa ko ng kapatid ko dahil sa pang-aalaska nito sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi niya o nagsisinungaling lang, katulad nung una niyang pagbibiro sa akin. Sumapit ang gabi. Abala pa rin ang mga tauhan nila Darrell sa pag-aasikaso ng lahat ng kailangang tapusin. Napatingala ako sa kalangitan at nakita ko ang pagsilip ng buwan mula doon. Naalala ko ang kinabukasan ng gabi, ang kabilugan ng buwan. Lihim kong pinagmasdan ang mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Tila wala silang kapaguran. Doon ko rin naisip ang sinabi sa akin ni Noah. Wala nga akong nakitang mga hayop na kakatayin. Hindi ko rin nakitang namalengke ng karne ang mga katulong. Pero napapansin kong palaging karne ang inihahandang pagkain para kina Ma'am Andrea at Darrell. Nasa ganoon akong pag-iisip nang matanaw ko si Ma'am Andrea. Kasunod nito si Darrell. Halatang kagagaling lang sa kung saan. Nagmamadali ang dalawa papasok sa malaking bahay. Darrell, ano ba? Tumigil ka nga muna. Hindi mo ako madidiktahan sa kung anong gusto ko, Mami. Ilang taon na ako nagtitiis sa pangmamando mo sa akin. Sinusuway mo na ako? Ako ang ina mo, Darrell. Kaya nararapat lang na sundin mo ko. Hindi ko mahal ang babaeng gusto mong ipakasal sa akin. Matututunan mo rin siyang mahalin. Si Pitonia. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo siya. Ayoko, Mami. Talagang sinusuway mo na ako? Hindi ka natatakot sa maaari kong gawin? Ha? Nakalimutan mo na yata, Darrell. Bukas na ang pinakahihintay nating lahat. Kaya wala ka nang magagawa pa. Itutuloy mo pa rin ang balak mo? Oo. Dahil ganun tayong uri ng mga nilalang, Darrell. At hinding-hindi magbabago yon. Kaya ikaw, huwag ka nang magmatigas pa, anak.
Dahil itong ginagawa ko ay para rin to sa'yo at sa pamilya natin. Kaya pakasalan mo si Pitonia. Siya ang babaeng nababagay sa'yo. Ang babaeng magbibigay sa'yo ng napakaraming supling na magmamana ng iyong henerasyon. Ngunit hindi ko siya mahal. Matututunan mo rin siyang mahalin. Kaya huwag ka na magmatigas pa, Darrell. Hindi na nakakibo si Darrell sa bawat nais ng kanyang ina. Bata pa lamang siya, nasanay na siyang sumunod. Ang bawat salita ni Ma'am Andrea ay tila babatas na hindi maaaring suwayin. Maging ang yumaong asawa nito ay naging anino lamang sa likod ng kanyang mga pagpapasya. Sa mundong iyon, malinaw kung sino ang may kapangyarihan. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang kanyang mga mata, ang paraan ng paghawak niya sa akin, ang malaking asong muntik nang sumalakay. Napakaraming tanong ang umiikot sa isip ko, ngunit wala ni isa man ang may malinaw na sagot. Para akong nalulunod sa sarili kong damdamin. Humihinga, ngunit hindi mapakali. Sa huli, bumangon ako at marahan kong iniwan ang higaan upang hindi magising si Noah. Nagpasya akong lumabas at lumanghap ng sariwang hangin. Tahimik na ang paligid. Tila natapos na rin ang mga paghahandang pinagkakaabalahan ng mga tao para sa piyesta kinabukasan. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang katahimikan. Habang naglalakad ako sa bakuran, pilit na pinapakalmang magulong tibok ng puso ko. Bigla akong napaigtad nang may humawak sa aking mga kamay. Mainit, matatag at pamilyar. Sa isang iglap, bumilis ang paghinga ko. Dahan-dahan akong lumingon at doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagtagpo ang aming mga mata. Ang mga matang buong araw kong pinanapikang masilayan. Anong ginagawa mo rito sa labas? Mahamog na. Baka mamaya magkasakit ka. Gusto ko lang sanang magpahangin, sir. Ganun ba? Hindi ka rin makatulog? Hindi po. Sinusubukan ko naman pero hindi talaga ako dalawin ng antok. Anong gumugulo sa isip mo? Sa akin na lang yun. Kasali ba ako sa gumugulo sa isip mo? Sir Darrell, Ilang ulit ko bang sinabi sa'yo? Huwag mo na akong tatawaging sir. Kailangan ko ba talagang magmakaawa sa'yo? Para lang sundin mo ko? hindi mo naman kailangan magmakaawa sa akin. Kung ganon, bakit hindi mo magawang banggitin ang pangalan ko lang? Mahirap kasing sitwasyon natin. Ay, ikakasal na ako bukas. Ano? Gusto ni Mami na ipakasal ako sa babaeng anak ng kasosyo niya sa negosyo. Ikakasal na siya. Ikakasal ng lalaking lihim kong minamahal. Beth, sabihin mo sa akin, dapat ko ba siyang pakasalan? Bakit? Ako ang tinatanong mo, Darrell. Sagutin mo ko, Mahal mo ba siya? hindi ko siya mahal. Dahil may iba akong mahal. May ibang nagpapatibok ng puso ko. At hindi yun si Pitonia. Kung ganun, bakit hindi mo ipaglaban yung babaeng mahal mo? Kasi nahihirapan siyang piliin yung sarili niya. Kasi natatakot siyang sumugal sa akin. Ganun ba? Darrell, kailangan ko nang bumalik sa silid namin. Wala ka bang magiging sagot sa tanong ko sa'yo? Kung sa tingin mo, tama na sundin mo ang mami mo, pakasalan mo ang babaeng gusto niyang ipakasal sa'yo. Pero papaano ang babaeng mahal ko? Kasalanan niya yun. Kasi hindi niya kayang piliin ang sarili niya. Tumalikod ako. Sapo ang bibig ko upang pigilang wag humulagpos ang aking paghikbi. Tuluyang pumatak ang mga luha ko. Nasasaktan ako. Nadudurog ang damdamin ko. Yun ang unang beses na umibig ako. Yun din ang unang beses na nasaktan ako. Paulit-ulit kong ipinapaalala sa sarili ko ang katotohanan na hindi ako bagay kay Darrell, na mas tamang maikasal siya sa babaeng nababagay sa kanya.
Dumapa ako sa kama ko at doon nagpatuloy ng pag-iyak. Ingat na ingat ako na huwag magising ang kapatid ko. Ayokong makita niyang nasasaktan ako. Kinabukasan, mugtong-mugto ang mga mata ko. Nagtataka pa sa akin si Noah pero hindi ko na pinaunlakan ang mga tanong niya. Maaga naming inumpisahan ng trabaho. Binaliwala ko ang mga bisitang dumating. Maging ang mga trabahador na abala naman para sa handaan kinagabihan. Ang daming tao, ate. Pero bakit lahat sila nakakulay itim? Diba fiesta to? Diba dapat makukulay ang mga damit nila? Bakit parang aatin sila ng lamay? Noah, yung bibig mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sige ka, baka isumbong tayo ng mga yan kay Ma'am Andrea. Kaya pwede ba, bilisan mo na lang ang paglilinis mo dyan para matapos na tayo at makabalik na tayo sa kwarto natin. Opo, ate. Nagtataka lang naman ako eh. Kasi, di ba dun sa atin kapag fiesta, makukulay lahat. Nagsasabit pa nga tayo ng banderetas eh. Baka iba yung paniniwala nila dito kaya ganun. Tsaka, basta, sa halip na ma-excite sa fiesta nila, parang natatakot ako. Noah! Pilit kong sinasaway si Noah. Ayokong may makarinig sa kanyang pamumuna. Sa mga nakikita niya sa paligid namin, maging ako din naman kasi ay nagtataka. Bakit halos lahat ng tao sa baryo ay nakaitim? Wala rin akong nakikitang kahit na anong makukulay na damit o display man lang. Lahat sila ay puro itim ang mga suot. Maging ang matatandang babae, nakasuot pa nga ng belong itim. May mga itim na kandila na nakapalipot sa altar, yung katulad sa mga napapanood kong mga horror movie. Ganoon na ganoon ang itsura. Sumapit ang hapon at abala pa rin ang lahat. Kami naman ni Noah ay bumalik sa aming tinutuluyang silid. Umidlip si Noah dahil marahil sa pagod. Bala ko rin sanang umidlip nang may marinig akong sunod-sunod na pagkatoka sa aming pintuan. Kaagad ko yung binuksan at bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Darrell. Darrell, Kailangan ko kayong mailayo rito. Ngayon din. hindi ko maintindihan. Bakit? Gisingin mo ang kapatid mo. Saka ko na ipaliliwanag sa iyong lahat. Ang mahalaga, makalayo tayo dito habang hindi pa huli ang lahat. Bilisan mo ang kilos mo, Beth. Wala na tayong oras. Oo, Noah. Noah, gumising ka. Ate, bakit po? Tumayo ka na dyan, Noah. Kailangan nating makaalis dito. Ngayon din, kailangan ko kayong mailayo ng kapatid mo. Bilisan nyo. Huwag yung dalhin ang mga gamit nyo. Sige, hindi ko man naiintindihan kung anong nangyayari. Pero sige, sasama kami sa'yo. Noah, bilisan mo. Kumapit ka sa akin. Opo, ate. Dito. Dito tayo dumaan para hindi nila tayo makita. Nagmamadali kaming sumunod kay Darrell dahil hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Dumaan kami sa likod na bahagi patungo sa kanyang sasakyan. Kaagad kaming sumakay roon. Kaagad na pinaharurot yon ng takbo ni Darrell. Kahit hindi pa kami nakakapag-seatbelt ni Noah. Labis ang pagtataka ko sa kanyang pagkataranta. Ngunit bigla kaming napahinto nang bigla kaming harangin ni Ma'am Andrea. Darrell! Anong kataksilan tong ginagawa mo? Itatakas mo ang pulubing yan? Hindi ko hahayaan na gawin ninyo ang nais nyo sa kanila. Bumaba ka rito, Darrell! Ibalik mo sa bahay ang babaeng yan. Magsisimula na ang seremonya mamayang hating gabi. Hindi mo pwedeng itakas ang alay. Alay? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang tinutukoy ko, pulube! Ako? Bakit ako? Saka ko na ipaliliwanag sa iyong lahat, Beth. Umalis ka dyan, Mami! Kung pipilitin mo kong ibigay sa'yo si Beth, kalimutan mo na rin na anak mo ko! Nahihibang ka na talaga! Hindi na babagay sa'yo ang babaeng yan! Hindi kayo magkalahi!
Kaya ibalik mo siya sa bahay. Sa atin umaasa ang mga kalahi natin sa baryong to, Daryl. Tapos na ang pagtitiis ko, Mami. Sawa na akong maging alipin ng halimaw na to sa loob ko. Ayoko nang maging isang aswang. Aswang? Oo, Pulube. Ang baryong ito na napuntahan at pinagdalhan sa iyo ng anak ko ay baryo ng mga aswang. Kami ang kanilang pinuno at ikaw ang aming handa sa piyesta. Kung hindi lang ako trinaydor nitong magaling kong anak. Hindi. Totoo bang sinasabi ng nanay mo, Daryl? Oo, Beth. Sinadya kong dalhin kayo rito para ialay sa fiesta. Taon-taon na namin tong ginagawa. Pero habang tumatagal, nahuhulog ang loob ko sa'yo. Ngayon ko lang naramdaman to. Ang magmahal. At ikaw ang nagturo sa akin nun, Beth. Daryl, Akin ang babaeng yan, Daryl. Ibalik mo siya sa akin. Hindi, Mami. Hayaan mo na akong maging masaya. Huwag na huwag mo ring susubukang saktan si Beth. Dahil kikitilin ko talaga ang sarili kong buhay. Alam kong hindi mo gugustuhin mangyari yun. Dahil wala nang magpapatuloy na lahi natin. Baliw ka, Daryl! Wala kang kwentang pinuno ng mga aswang! muling pinaandar ni Daryl ang kotse habang patuloy na nagsisisigaw si Ma'am Andrea. Natanaw namin kung papaanong daluhan ito ng mga tao sa baryo habang tinatanaw nila kami. Walang nagawa ang mga ito. Nakarating kami ng Maynila. Doon kami nagpasyang manatili. Si Mami ang malaking aso na sumalakay sa'yo. Gusto ko niyang takutin sa gabing yon. Nagkainitan kami. Pagkatapos nun, walang katapusang pagtatalo. Hindi ko akalain na may napakadilim palang sikreto ang pamilya mo. Isa rin yan sa ikinatatakot ko noon. Baka hindi mo ako tanggapin. Baka matakot ka sa akin. Baka bigla ka nalang maglaho. Sobra akong natatakot, Beth. Sa mga bagay na maaari mong gawin kapag nalaman mong isa akong aswang. Ako rin naman. Marami akong takot na hinaharap noong mapagtanto kong mahal kita. Magkaiba tayo ng estado ng buhay, Daryl. Pero naisip ko na mas mahalaga na mahal natin ang isa't isa. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Sa mga tao man o sa mga kalahi kong aswang. Mahal na mahal kita, Beth. Mahal na mahal din kita, Daryl. Aminado ako na hindi naging madali ang mga pagsubok na kinakaharap namin ni Daryl. Pero araw-araw naming pinipili ang isa't isa. Hindi rin kami nagsasawang humingi ng tulong sa Diyos upang mawala ang sumpa ng pagiging aswang niya. Lumipas ang mga taon, nabalitaan na lang naming namatay si Ma'am Andrea at ang mga properties nila ni Daryl sa baryong yun ay pinamahalaan din namin. Marami sa mga aswang ang umalis sa baryo, kaya naging tahimik ang aming paninirahan doon. Miss Oragon, maraming salamat po sa pagsasadula ng aking kwento. Naway, mas marami pa kayong mga kwentong bigyang buhay katulad ng sakin. Sana huwag silang matakot ibahagi ang kanilang mga kakaibang kwento.